Hello mga ka-Antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Shoutout po sa lahat, especially po sa lahat ng mga gustong magpa-review at gusto nila makita yung assemble or pag-assemble po or yung hub ng barako. Maraming mga comment akong nabasa na mga yung nag-convert, badya, tapos gumamit na lang sila ng pang-barako kasi mas matibay, mas malakas. TMX 155, ginawa niya ring barako kasi mas malakas nga daw at mas matibay. At saka shout out sa hindi ko na maalala ang pangalan na gusto niyo makita ang rear hub, pa-review daw ang rear hub ng Barako 175. At bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pag-click mo po ang subscribe button, pati ang notification bell para ma-notify ka sa susunod nating upload na video. So narito nga ang ating rear hub ng pang Barako 175. Ayan. Ito ang ating Barako 175. Open natin. So, mayroon ako dito. MSK brand, Japanese standard. Okay. So, marami pong maraming brand sa market. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero yung available dito sa amin na pang Barako ay MSK brand. So, matibay siya. Maganda yung quality niya. Ito yung pang Barako. So, dihamak naman talaga na pang malakasan talaga itong hub ng Barako. Plus, the quality pa ng brand nung hub. So, ito yung ating Barako 175 na rear hub. So, tips na rin. Ang kanya pong bearing ay ito, 6202. Dito banda sa damper. This one, 6202. Ito, yung maliit niya. So, hindi ko na ipasok para hindi na ako magtanggal. And then, dito sa kabila, dito sa may brake shoe banda, ito yung kanyang ito yung sa brake shoe banda ay ang number 6302. Ito yan siya. Yan. Dito. 6302. So, hindi ko na rin ipasok para hindi na ako magtanggal. Now, meron tayo. And then, mga ka-Antrep, of course, para mabuo itong ating hub na pang Barako dahil nga ang daming fan ni Barako dahil talaga daw sinasabi nila na matibay. After that, ilalagay natin, ito yung magiging complete set ng ating pang likod. Ito yung ating brake panel. So, medyo nakaangat to siya kasi wala pang brake shoe at bearing. So, ang brake shoe niyan, ito. So, ito naman ang brake shoe ng pang Barako. Tip na rin. Ang brake shoe ng Barako, front at rear ay pareho lang. So, i-take note nyo na yan. Kailangan ko pa bang hindi ko na siya may kakabit kasi wala tayong brake cam. Pero ito yung brake shoe ng Barako. Ito yung kanyang brake panel. So, ang ganda ng quality nito, mga MSK kasi may grasa pa siya talaga. Yung ibang mga brand kasi wala. Tsaka may mga brand din na walang kasamang wheel seal dito sa sa kanyang mga panel. Meron mga ganong brand. So, magiging ganito yan siya, brake shoe ganyan. Of course, expect na natin na may bearing na doon. And then, other side naman tayo, ay lalagyan natin yan ng dapat meron kang damper at flange hub. So, ito yung ating flange hub ng Barako, MSK brand din. Ayan siya. Dito. Ito yung magiging flange hub niya. Yan. Babaon kasi yan siya, babaon. Yan. Tapos, bearing dito sa sa kanyang flange hub ay 6004. Ayan, take note nyo na lang yung mga tips na binibigay ko sa inyo. Dito yung sa panel. And of course, to make it complete, dito yung ating sprocket. Sprocket na may 6 holes para sa ating Barako 175. Ayan siya. So, sa lahat ng mga fan ni Barako, ito na. Kung kayo, kung magko-convert kayo, ang kakailanganin nyo, halimbawa, TMX 155 or TMX 125, i-convert nyo to Barako or badya man yan kasi maraming nagko-comment. Kaya ganun mga ka-Antrep, kapag plano nyo talaga na mag-convert, halimbawa nga, kung ikaw ay naka-TMX 125, 155, badya, o kung ano pa man, at dahil na balitaan mo na maganda talaga yung pang Barako at naisip mo na
bakit kaya hindi ako mag-convert into Barako para mas malakas din, lalo na kung mga naka-tricycle or naka-top down, yung mga may sidecar. So, yun po ang kakailanganin nyo. Sa mga nagtatanong kung pwede ba, alanganin kasi yung sagot na oo at hindi lang. Pwede in the sense na kung willing ka pong gumastos. Kasi, hindi lang ito yung iyong papalitan. Totally magko-convert ka. So, yung mga axle niyan, papalitan mo. Yung mga spacer niyan, papalitan mo. Yung kanyang brake rod, papalitan mo. Yung kanyang mga brake arm, brake cam, papalitan mo yan siya. Yung iyong bracket. Lahat yun, pagkakagastusan mo. Kaya, pwede siya in the sense na kung willing kang gumastos. Pero kung akala mo plug and play lang yun, hindi mangyayari yun. Gagastusan mo talaga siya. So, shout out sa nag-request na gustong makita ang hub ng Barako 175 na nagpaplano ang kanyang TMX 125 ay ibarako niya na. So, yun na po. At yun po ang yung paglalaanan. So, ulitin ko, recap tayo. Magpapalit ka po una-una. Number 1, syempre, ang hub, ang bearing, kabilaan dito sa iyong hub, yung maliit, malaki, plus bearing dito sa flange hub. Mayroon pa yan ditong spacer. Tapos ang iyong rubber damper, ang iyong brake panel, ang iyong sprocket, ang iyong brake shoe, at ang iyong, syempre, magpapalit ka ng hub, magpapalit ka na rin ng spoke. Yun, papalit ka ng spoke. Tapos, ano pa ba? Yung mga brake rod na yun, hindi ko na dito kasi gagamitin kasi yun kapag ikakabit na, pag i-align na siya dun sa motor nyo. Yun, brake arm, brake cam, kakailanganin nyo yun. So, hindi siya totally plug and play, pero pwede kang mag-convert ng kahit na anong hub na mga di-clutch, di-tangke, or pangpasada na motor into Barako 175. So, yun lang. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at palike na rin ang video na ito para updated ka tuwing may mga in-upload tayo na video. See you next time. Bye-bye!